Sumiklab ang malaking sunog sa isang residential area sa Barangay Isidro sa Antipolo City bandang alas 10 ngayong gabi. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na kontrolado na ngayon. Wala pang impormasyon sa sanhi ng apoy at halaga ng pinsala. Naghain na ng reklamo ang DJ at influencer na si Jelly Au laban sa kanyang fiancé na nanakit umano sa kanya. Nagtungo siya sa tanggapan ng NBI sa San Fernando, Pampanga kasama ang ilang kaibigan. Hindi muna siya nagpaunlak ng panayam pero sa social media, nagpasalamat siya sa lahat ng nagdasal at nagpaabot ng suporta sa kanya. Kahapon sa social media post ng kanyang kaibigang si Christian Tugado na pinayagang ipagamit sa GMA Integrated News, makikita ang dugoang mukha ni Jelly Au. Nagtamo rin siya ng mga pasa at sugat. Patay sa pananaksak ng kanyang kapitbahay ang isang lalaki sa Taytay, Rizal. Ang pinagugatan daw ng away ay pambubuli. May report si EJ Gomez. Wawa naman si Papa. Wawa naman si Mama. Hindi na babalik. Mga tama ng ice pick sa iba't ibang bahagi ng katawan ang ikinasawi ng isang lalaki sa kamay ng kanyang kapitbahay sa Taytay, Rizal. Isinugod pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Ayon sa pulisya, pambubuli ang ugat ng krimen. The suspect invited the victim na pag-usapan nila yung kanilang alitan. But unexpectedly ay bumunot siya ng ice pick at yun nga, pinagtatagaan niya itong biktima. Naaresto sa follow-up operation ang suspect na si alias Joe. Na-recover ang 2 patalim kabilang ang ice pick na ginamit sa krimen. Paliwanag niya, pinag-awayan nila ang kulang na perang pambayad niya sana sa biktima. Ipinagtanggol lang daw niya ang kanyang sarili. Self-defense lang. Bakit naging self-defense? Ano po bang ginawa niya sa inyo? Ma'am, kasi po ma'am, kaya po ako naglagay ng ganun sa kwarto. Lagi po kasi siyang may baon na ganun, pangsaksak niya. Napuno na rin daw siya matapos ang mga pagbabanta. Naipon na po kasi lahat ng galit ko sa kanya, ma'am. Kaya po, yun lang po yung naging pagkakataon ko po, ma'am, para mailabas po lahat. Taliwas yan sa pahayag ng living partner ng biktima. Inambahan niya ng kutsilyo. Yung pangalawa po, ayan yung suntok niya. Ito yung pangatlo. Hindi lang bubuli. Pinatay mo lang siya ng ganun-ganun. Wala kang konsensya. Mahaharap ang suspect sa kasong murder. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagdaos ng proclamation rally sa San Juan ng PDP laban para sa kanilang senatorial slate. Patuloy ding nangangampanya ang iba pang kandidato para sa eleksyon 2025. May report si Marisol Abduraman. Sa Club Filipino sa San Juan, idinaos ang proclamation rally ng senatorial candidates ng PDP laban. Inendorso ni dating Pangulong Duterte, sina Attorney Jimmy Bondoc, Senador Bato de la Rosa, Senador Bongo, Attorney J.B. Hinlo, Attorney Raul Lambino, Congressman Dante Marcoleta, Pastor Apollo Kibuloy na napanood via video message, ang guest candidate ng partido na si Attorney Vic Rodriguez at Philip Salvador. Si Vice President Sara Duterte nagpadala naman ng mensahe para sa mga kandidato ng partido. Sa Iloilo City naman ng kampanya ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Kompleto ang 12 senatorial candidates ng administrasyon na sina Benhur Avalos, Makati Mayor Abby Binay, Senador Bong Revilla, Senador Pia Cayetano, dating Senador Ping Lacson, Senador Lito Lapid, Senador Amy Marcos, dating Senador Manny Pacquiao, dating Senador Tito Soto, Senador Francis Tolentino, Congressman Erwin Tulfo at Congresswoman Camille Villar. Kasama nila sa rally si Pangulong Bongbong Marcos. Dumalo naman si Bam Aquino sa isang forum sa Bohol, isang araw matapos talakayin ang isyu ng edukasyon sa Tarlac State University. Sa isang event sa UP Los Baños na nawagan si Liza Masa ng Independence Foreign Policy. Nagpunta rin sa Laguna si Attorney Sani Matula para sa isang union event at sa Pampanga para sa Workers' Assembly. Kahapon nakipagdialogo siya sa grupo ng employers. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatapong senador sa eleksyon 2025. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Nagdagdag pa ang COMELEC ng mga taong magve-verify sa mga naimprentang balota. 200 sa kanila ang nakapwesto na sa basketball court ng Amoranto Sports Complex. Bukod pa sila sa daan-daang verifier sa National Printing Office. Nagdagdag ang COMELEC ng verifier para mapabilis ang verification process sa mga naimprentang balota na nasa 27 milyon na. 36% yan ng mahigit 70 million ballots na kailangang maimprenta ng COMELEC hanggang April 14. Sa ngayon, nasa 4 na milyong balota pa lang ang nave-verify. Lalaki sa Tarlac na ng blackmail umano ng dating nobya gamit ang maseselang video. Arestado. Pinagpipilitan daw ng suspect na makipagbalikan sa kanya ang dating kasintahan. Naharap siya sa patong-patong na reklamo. Kampo ni Sandro Mulak. Maghahain ng motion for reconsideration kasunod ng pagbasura ng korte ng kasong acts of lasciviousness laban kina Jojo Nones at Richard Cruz. Sa isang Instagram story, sinabi ni Sandro na hindi pa na-dismiss ang kasong mas mabigat na ngayon. Dating COVID-19 testing czar Vince Dizon, itinalagang bagong Transportation Secretary Jaime Bautista, nag-resign para tutukan daw ang kanyang kalusugan. Kalusugan din ang konsiderasyon ni Doc Willie Ong, kaya umatras na sa pagkasenador sa eleksyon 2025. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kahit ambulansyang may sakay na pasahero, tiket ang inabot dahil sa pagdaan sa EDSA busway dahil hindi umano emergency case. Ang isa namang sinetang rider nag-counterflow para makaiwas sa huli. May report si Rafi Tima. Sa kagustong umiwas sa hulihan ng traffic violator sa EDSA, nag-counterflow ang motoristang ito sa ibabaw pa man din ng abalang northbound ng Santolan Flyover. Pero hindi na siya nakawala matapos habulin ng mga operatiba ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Batid naman daw niyang mali ang kanyang ginawa, kaya nang tanungin kung bakit siya nag-counterflow. Wala sa katuwiran sir, kaya hindi ako pwedeng makatuwiran. Alam mo naman sir, tayo mga Pilipino, kung pwedeng takasan minsan ng problema, parang ganun eh. Dagdag na paliwanag ng rider, natakot daw siya nang makita ang mga operatiba ng SAIC. Nahuli na raw siya nito lang nakaraang Disyembre at nagbayad ng 5,000 piso. Pero dahil sa kanyang ginawa, bukod sa 5,000 penalty, magmumulta rin siya dahil sa reckless driving at pag-counterflow sa EDSA. Bumalik. Karamihan sa mga nahuli ng SAIC mga motorcycle rider. Kadalasang idinadahilan, bahagya lang naman daw ang pagpasok nila sa linya ng EDSA busway. Hindi rin ligtas maging ang ambulansyang ito na bagamat may pasyente, hindi naman daw emergency case kaya sinita at tinikitan pa rin ng SAIC. Paalala ng SAIC, hindi lahat ng ambulansyang may sakay na pasyente pwedeng dumaan sa busway. Tanging yung mga may matinding emergency lang daw ang kanilang pinalulusot. Sa loob lang ng mahigit 2 oras na operasyon, 30 violators agad ang nahuli ng mga operatiba ng SAIC. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Para sa healthy relationship, gulay bouquet ang reko ng ilan na iregalo sa inyong minamahal. Patok yan sa Tuguegarao City at mabibili sa presyo 400 hanggang 500 pesos. Pinagsama-sama riyan ng talong, sili, sibuyas, bawang at ampalaya. Nakatutulong pa sa mga magsasakang umani ng gulay. Pero kung gusto pa rin ng classic na bulaklak, mas mahal na yan ngayon. Tumaas ng 20 hanggang 600 pesos depende sa klase ang presyo ng mga bulaklak sa Dangwa sa Maynila. Pero dagsa pa rin ang mga namimili ng flower bouquet. Pinakapatok pa rin ang mga rosas. Meron ding dried flowers at bouquet ng stuffed toys. Bianca Umali, itinanggi ang issue ng billing sa pelikulang Mananambal, kung saan niya nakasama si superstar Nora Honor. May nagkalat kasi na parang gusto raw ng kampo ni Bianca na same billing with Mamagay. I am shocked by the question po, no? But I would like to handle it as professional as possible. Recently, naging viral yung isang part ng press conference ng Mananambal the Healer. And sinagot mo yung billing issue na binato sa'yo. Kwentuhan mo ko, anong nangyari ba doon? I was shocked. It became an emotional moment for me.
I think the bottom line of the message that I want to convey during that moment was just to say that to be working with our superstar and with our national artist is already an honor. And that is everything I need. Everything else that comes from it, the billing, even the award that I won, is already a bonus na lang. Ang hard work ni Bianca sa pelikula naging daan para maiuwi niya ang Best Dramatic Actress Award sa Jinseo Arigato International Film Festival. Barbie Forteza goes to South Korea. Ibinahagi ng Kapuso Primetime Princess ang kanyang food trip, pagbisita sa iconic Starfield Library, at pagtambay sa Dog and Cat Cafe. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bangkay sa loob ng maleta. Isang bangkay ng babae ang nakita sa loob ng maletang palutang-lutang sa ilog sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa Barangay 188, pag-aalas 6 ng gabi nang makita ng isang residente ang maleta. Itinawag ito sa Barangay 188 sa Tala, Caloocan dahil may nakablotter raw roon na nawawalang minor de edad. Pasado alas 8 ng gabi nang makuha ng pulisya ang maleta. Nang buksan ito, doon nakita ang bangkay ng babae na inaalam pa ang pagkakakilanlan. Hindi bababa sa 4 ang patay sa hinihinalang gas explosion sa isang shopping mall sa Taiwan. Hulikam naman ang pagsagasa ng tren sa SUV sa Amerika at ang salpukan ng 2 bangka sa Peru. Ang mga balita abroad sa report ni JP Soriano. Naglalayag sa ilog sa Peru ang 2 bangkang yan nang biglang tila hiniwa ng bangkang yan ang mga bintana ng nakasalpukan nitong bangka. Isa sa iniimbestigahang sanhi ng banggaan ang posibilidad na nakatulog ang kapitan ng isa sa mga bangka. Dinala na sa pagamutan ng mga sugatan. Nasalpok naman ang tren na yan ang SUV na nakahinto sa riles. Bago yan, kita sa CCTV na natulak papunta sa riles ang SUV nang nasa likuran nitong pick-up. Tinangkang umatras ng SUV pero naharangan ito ng barrier. Nakababa naman ang driver bago nabangga ng tren ng SUV. Bumagsak ang isang military fighter jet sa San Diego Bay sa California. Sinagip ang 2 piloto ng isang fishing vessel ayon sa US Coast Guard. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng crash. Sa loob naman ng isang shopping mall sa Taiwan, nabulabog ng pagsabog ang mga mamimili. Di bababa sa 4 ang nasawi, mahigit 20 ang nasugatan. Hinala ng fire department nagkaroon ng gas explosion sa 12th floor kung saan may construction work. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.